Sa nakaraan ng ating kwento, ay naalala ng ating bida ang lahat ng ginawa ng founder ng Sword Pavilion, para sa kanya o para matulungan siya. At sunod nga niyang naalala ay ang kanyang kapatid, kung saan ay sinabi nito na mas mahirap umanong humawak ng espada, kaysa gumawa ng espada para sa ating bida, at maging ang pagpili nga niya kay Gia na isang formation type, ay ang ating bida pa din ang dahilan, dahil ang espiritu ni Gia ang gamit niya upang gumawa ng espada. At dahil nga sa mga alaala nila ni Xiaoyu, kasama na din ang mga hirap na pinagdaanan nila sa kanilang buhay, ay biglang nagalit ang ating bida at nilabas ang kanyang aura, sabay sabi kay Meow Meow na tumahimik na siya, dahil kung hindi ay, hinding-hindi na daw tatangkain pang buksan ni Shu ang pangpitong nebula niya. Ako ang pipili sa aking tadhana at kapalaran, wika pa nga ni Shu, sabay tanong kung nasaan ang kanyang kapatid, at kung kinulong ba niya si Xiaoyu dito sa Immortal City. Agad na ding naglakad patungo kay Meow Meow ang ating bida, kung saan sa bawat hakban niya, ay nag-aapoy ang semento ng dahil sa kanyang espada. Agad na ding nanlisik ang mga mata ng ating bida, kaya naman bigla ding nakaramdam ng takot si Meow Meow, habang napapatanong sa kanyang sarili kung nais ba siyang patayin ni Shu, at kung hindi daw ba bumalik ng tuluyan ang mga alaala ng dating hari sa kanya. Agad na ding ginamit ni Meow Meow ang kanyang kapangyarihan, at kasabay nga nito ay sinabi niyang ito ang alaala ng nakaraan, at dapat na ikaw mismo ang makakita sa lahat. Kaya naman biglang nagulat ang ating bida, habang sinasabi na ito ba ang nakaraang mga pangyayari, at ang aking mga alaala sa nakaraan kong buhay. At bumalik nga sa nakaraan ang eksena, kung saan ay mayroong iba't ibang uri ng mga halimaw at nilalang ang umaatake, kaya naman masyado ang takot ng mga tao, dahilan upang magsigawan at takbuhan silang lahat. Pero ang mga hindi nga pinalad na makatakbo at makalayo, ay nagsilbing pagkain sa mga mababangis na nilalang, habang ang mga tao namang hindi pa naaabot ng mga umataking nilalang, ay agad na nagtungo sa palasyo upang lumuhad at magmakaawa. Kaya naman napapatanong ang isang bata kung ano ang ginagawa nila, at kung bakit daw hindi tumatakbo ang mga tao upang maligtas ang kanilang mga buhay. Pero sinabi naman ng lola na bata pa talaga siya, sabay utos na lumuhad siya at magbigay galang, dahil ang lugar kung nasaan sila ngayon ay ang pinakaligtas na lugar sa mundong ito, sabay sabi na dito naninirahan si God Lu. Samantala sa pagdilat naman ng mga mata ng hari, ay narinig niya ang pagsusumamo ng mga tao sa kanyang nasasakupan, kung saan ay labis ang takot na kanilang nararamdaman, habang humihingi ng tulong sa kanilang hari o tinatawag na God Lu. At makalipas nga lang din ng ilang sandali ay umabot na ang mga nilalang sa kanyang palasyo, kung saan ay agad nga din silang naghanda para sa kanilang pag-atake. Pero biglaan at halos sabay-sabay ngang namatay ang ilang sa kanila, at sa paglabas ni God Lu sa portal na kanyang ginawa, ay sinabi nitong babalatan at babalahibuan niya ang mga nilalang na ito, upang gawing war drums na magagamit nila ng mahabang panahon. Kasabay nga din ng paglabas ni God Lu, ay nagliparan at nagtakbuhan palayo ang iba't ibang nilalang, kaya naman hindi makapaniwala ang mga tao na nakasaksi sa kanyang kadakilaan at kabayanihan umano. Agad nga din silang nagbigay ng papuri at pagpupugay sa kanya, at sinabi na si God Lu umano na kanilang hari ay siguradong pamumunuan ang mundo ng ilang libong taon, sabay sabi na libu-libong taon upang pagkaisahin ang bawat henerasyon. At biglang ngang nakaramdam ng kakaiba ang ating bida, matapos niyang makita ang alaala ito ng nakaraan niyang buhay. Pero bigla namang sinabi ng hari na hindi umano yun ang dahilan, kung bakit siya nakikipaglaban o nakipaglaban ng 3,000 taon. Mayroong mali, tila mayroong nawawala, wika pa nga niya ng paulit-ulit, hanggang sa unti-unti o isa-isa pa ngang bumalik ang alaala ng hari sa ating bida, kasama na din dito ang pakikipaglaban niya. At sa bawat pagbabalik o pagbalik nga ng alaala ng hari kay Shu, ay tila nakakalimutan nito ang ilang mahalagang bagay sa kanyang buhay, kaya naman agad niyang nilabas ang buo niyang lakas, upang patigilin ang pagbabalik ng mga alaalang yun, sabay sabi na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat maalala o kailangang maalala. Agad na din niyang nilabas ang kanyang espada, sa pagnanais na iwaksi ang lahat ng mga alaala na nais magbalik sa kanya, sabay sabi na kahit umano makabalik ang dating hari sa katauhan ng ating bida, ay hindi niya kakayaning ipagpatuloy ang kanyang buhay, dahil hanggang sa ngayon ay tila nakatali pa din siya sa mga nakaraan. Muli ay ginamit nga ng ating bida ang kanyang espada, upang iwaksi at wasaking ang bawat alaala ng nakaraan, hanggang sa tuluyan ngang maglaho ang mga ito. At matapos nga niyang mawasak ang lahat,
ay sinabi ng ating bida na ang mga nakaraan ay dapat na lang manatiling alaala, sabay sabi na hindi pwedeng masira ang buhay niya nang dahil lamang sa mga alaalang yun. Sinabi nga din niya na ang mga alaala umanong yon, ay mas mainam kung ibaw na din nila sa limot, dahil wala na din naman ang dating hari, sabay sabi na siya nga daw si Lu Shu, at hindi si Lu Shen kaya hindi niya kailangan ang mga alaala ng nakaraan. Matapos nito ay sinabi ni Miao Miao sa ating bida, na hindi umano niya akalain sa ganito magtatapos ang lahat, at mukhang totoo nga daw na sa buhay na ito ni Shu, ay ayaw niyang tila maging isang anino lamang ng dating hari, o magkaroon ng buhay kung saan ay tila nakakabit sa kanya ang alaala ng lahat sa dating hari. Agad nga ding ginamit ni Miao Miao ang kanyang kapangyarihan, upang mauna nang ilabas si Negrito na kasalukuyan pa din namang natutulog. Sunod ay tinanong ni Miao Miao kung ano na ang nais gawin ng ating bida ngayon sa mundong ito, at sa lahat ng mga tao at nilalang na naninirahan dito, sabay sabing magdudulot sila ng trahedya pag nilabas sila ng ating bida sa lugar na ito. Sinabi nga din ni Miao Miao na ang mga naninirahan sa loob o labas man ng Forbidden Area, maging tao man o ang mga mababangis na nilalang, ay nakakulong na ng matagal sa mundong ito. Sinabi nga din ni Miao Miao na isang utos o salita lang daw ng ating bida ang kailangan, at matapos makalabas ang mga nilalang na naninirahan sa mundong ito, ay siguradong babaliktad umano ang mundo o magkakagulo ang buong mundo. Dahilan naman upang maisip ng ating bida, na lahat ng nilalang na andito ay hinanda ng dating hari para sa pagkakataong ito, kung saan ay pwede nga daw niyang magamit ang mga nilalang na ito, upang bawiin ang kanyang trono, sabay sabi na planado na talaga ng dating hari ang lahat. Naisip nga din ni Shu na madami umano silang pagkakapareho o parehas ng dating hari, pero kung gaano nga daw kadami ang pagkakapareho nila, ay ganun din naman kadami ang kanilang pagkakaiba sa isa't isa. Muli ilang sandali pa ang nakalipas ay bahagyang nagdilim ang muka ng ating bida, at dito ay sinabi nga ni Shu na kukunin lamang niya ang mga nais niyang kunin. Sinabi nga din niya na hindi niya kailangang sundin ang mga plano ng dating hari, sabay sabi ding hindi ako si God Lu Shen, at lalong hindi ako mamamatay tao. Mukhang naisip mo na nga talaga kung ano ang mga hinanda ni God Lu para sa'yo. At mukhang nakapagdesisyon ka na din wika naman ni Miao Miao, sabay sabi na mula sa pagkakataong ito, ay hindi na siya ang dating Lu Shu, o ang Lu Shu na kilala ng lahat. Pero sinabi lang naman ni Shu na alam ko na nga ang lahat, pero mukhang ikaw ang wala pang kaalam-alam, kaya hayaan mong tulungan kita, dahilan upang pagpawisan naman ng malapot si Miao Miao, habang sinasabi na teka sandali lang. Sabay tanong kung anong ginagawa ng ating bida, dahil siya nga daw ang nag-utos kay Miao Miao na maghintay sa lugar na ito, tinanong nga din niya kung bakit ngayon umano ay tila nais ng some-ire ni God Lu sa kanyang pangako. Pero tinanong lang naman ng ating bida kung hindi ba narinig ni Miao Miao ang mga sinabi niya, sabay sabi na ding hindi siya ang nangako kay Miao Miao, dahil hindi nga daw siya ang tinatawag nilang God Lu. Agad na din niyang sinuntok si Miao Miao, kaya naman tinatanong nito kung bakit siya sinasaktan ng ating bida, na sinabi lang naman na dapat ay inasahan na niya ang bagay na ito, matapos niyang galawin si Xiaoyu. At matapos nga siyang masuntok ng ating bida, ay unti-unti ding nagbago ang anyo ni Miao Miao, hanggang sa tuluyan nga siyang mag-anyong apoy, at tuluyan ding magtungo sa dibdib ng ating bida kung nasaan ang kanyang white flame. Kasabay nga nito ay ang unti-unti ding paglaho ng mga tao sa ruin, hudyat o palatandaan na tapos na ang ruin at mayroon ang nakakuha ng Formation I, at makalipas pa nga ang ilang sandali, ay patuloy pa din naman ang pagpasok ng white flame sa dibdib ng ating bida, kaya naman nasabi ni Shu na tama ang kanyang hinala, at si Miao Miao nga daw talaga ang Formation I ng ruin na ito. Sunod ay bigla nga ding tinawag ni Xiaoyu ang kanyang pangalan, kaya naman agad na lumingon ang ating bida, at naghanda nga itong saluhin at yakapin ang kanyang kapatid, habang sinasabi ang mga katagang maligayang pagbabalik. Samantala, unti-unti na nga ding naglalaho ang puting hamog sa lugar kung saan nagbukas ang ruin, kaya naman ang mga cultivator na nagsusugal sa loob ng mga kulungan, ay agad na ding nakabalik sa Earth. At matapos na silang makabalik ay nakuha pang sisihin ng mga ito ang kanilang kasamahan, dahil ang iba nga sa kanila ay napunta ng Forbidden Area, kung saan umano ay kayang talunin ng mga rabbit ang tulad niyang D-rank. Pero sinabi lang naman ng lalaki sa kanan na hindi niya alam ang sinasabi ng kanyang kasama, dahil matapos nga daw silang makapasok ng ruin ay agad na din silang nabilanggo, sabay sabi na matapos magtungo sa city ng Ninth Dragnet kung saan sila nakakulong, ay bigla umanong umayos ang buhay nila sa loob ng kulungan.
Samantala matapos namang makalabas ng ruin ng magkapatid, ay agad na tinanong ni Xiaoyu kung kamusta ang pakiramdam ng ating bida, o kung meron ba siyang nararamdaman na kakaiba sa kanyang sarili, sabay tanong na din kung hindi ba naapektuhan ang katawan ng ating bida, matapos bumalik sa kanya ang white flame. Agad namang pinakiramdaman ni Shu ang kanyang katawan at gayon na din ang white flame, sabay sabi kay Xiaoyu na ayos lang umano siya. At dahil nga daw sa mga sinabi at tinanong ni Xiaoyu ngayon ay mayroon siyang naalala. Ito nga ay si Miao Miao na nasa loob ng kanyang star chart, at inuutusan na siyang lumabas ng ating bida, upang sabihin umano kung ano ang pakinabang ng white flame, sabay tanong na din kung bakit siya nagtatago sa star chart, pero sinabi lang naman ito na hindi pa siya baliw para lumabas, kaya wag na siyang umasa pa. At matapos nga niyang makita ang kamao ng ating bida, ay sinabi niyang maglalaho ang white flame pag pinatay siya ni Shu, at dahil nga daw sa hindi pa napagliwanag ng ating bida ang pang-anim na nebula niya, ay hindi umano natatakot si Miao Miao sa kanya, kaya hindi niya kailangang sundin ang ating bida. Dahilan upang maisip naman ni Shu na lahat umano ng may kaugnayan sa kanya, ay mayroong kakaibang ugali kung saan ang iba ay matitigas ang ulo, habang ang iba naman ay makulit, pasaway at may gourd pang selosa. Ilang sandali pa ay kalmadong ang tinanong ng ating bida si Miao Miao, kung bukod daw ba sa kanilang dalawa ay mayroon pang ibang tao, na kayang makontrol ang white flame o apoy sa kanyang puso. Nagulat naman si Miao Miao sa tanong ng ating bida, at agad na din niyang tinanong kung paano umanong nangyari o mangyayari ang ganung bagay. Tanging ako at ikaw lang ang may kakayahan na gumamit sa heart tribulation, wika pa na niya, sabay sabi na maliban na lang umano kung hindi naman na niya tinuloy. Kaya tinanong ni Shu kung ano ang sinasabi at tinutukoy niya, pero tinanong lang din naman siya ni Miao Miao, kung bakit kailangan niyang sabihin sa ating bida ang naiisip niya. Kaya muling tinanong ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin, at kung bakit hindi ito nakikinig sa kanya, pero ginigiit lang naman ni Miao Miao na some-ira umano sa kanyang pangako si Shu, at masama nga ang loob niya sa pagsuntok sa kanya ng ating bida, na sinabi namang hindi siya ang nangako kay Miao Miao. Naisip nga din ni Shu na talagang hindi pa niya maaasahan si Miao Miao sa ngayon, pero kung pagbasehan nga daw niya ang reaksyon ni Miao Miao, ay masasabi ng ating bida na hindi normal ang reaksyon ng white flame kay Yu Fuyao, kaya napapatanong siya kung ano daw kaya ang meron kay Fuyao, o kung ano ang ginawa niya. Hanggang sa bigla nga niyang narinig ang pagtawag sa kanya ni Zuan at Negrito, na agad din siyang nilundag habang tinatanong kung naaalala pa ba sila ni Shu, at kung may aksidente daw bang nangyari sa kanya sa Immortal City. Habang si Carol naman ay nangiti at natawa lang sa kanila, dahilan upang mapaisip ang ating bida sa kung ano ang nangyayari sa kanila. Naisip na din niyang tapos naman na ang ruin. Kaya ano daw kaya ang iniisip nilang pwedeng mangyari sa kanya? Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida nang dahil sa gulat, matapos na dumagsa ang cultivator mula sa iba't ibang panig ng daigdig, habang sinisigaw na andito ang 9th Dragnet, at siya yung 9th Dragnet. Agad na ding napalibutan ng mga cultivators ang grupo nila Shu, kaya naman napapatanong na lang siya sa kung ano ang nangyayari, at kung saan umano nagmula ang mga taong ito sa paligid nila, sabay tanong na din kung ano ang nais nilang gawin. Hanggang sa bigla na nga lang ding napatanong ang ating bida kung ano ang balak nilang gawin, at kung bakit wala man lang daw silang sinasabi at agad na lang siyang nais hawakan, habang si Xiaoyu at Carol naman ay agad na nilabas ang kanilang mga cellphone. At dito nga ay sinabi ng mga cultivator na nais lang nilang ihagis paitaas ang ating bida bilang tanda ng selebrasyon, dahil para sa kanila nga daw ay ang 9th Dragnet ang kanilang tagapagligtas. Kaya naman napapatanong si Shu kung anong kalokohan na tagapagligtas ang kanilang sinasabi, dahil siya nga daw mismo ang nagsabi sa mga tao sa ruins na bantayan silang mabuti sa kulungan, sabay tanong na din kung hindi ba sila nagagalit sa ating bida. Pero sinabi lang naman ito na wag na umano siyang magkunwari pa. Alam naming lahat na ginawa mo ang mga bagay na yun upang protektahan kami, wika pa nga niya. Kaya naman biglang napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili kung anong nangyayari, sabay tanong na din kung anong kakaibang bagay daw kaya ang nagpabago sa utak ng mga cultivator mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Napapatanong nga din siya, kung bakit walang pumapasok na negative point sa kanya, sabay sabi na nagkakamali silang lahat sa kanilang iniisip, sabay sabi na masakit umano sa mata ang mga tulad nilang cultivator, kaya niya inutusan ang mga taga-ruin upang ikulong sila. Masama akong tao, at ginawa ko ang lahat ng yun upang hindi ninyo ako maagawan ng kayamanan, wika pa nga ni Shu,
At alam na din daw niya na alam nilang lahat ang patungkol sa bagay na yun. Pero natawa lang naman ang mga ito at tila na in love pa sa ating bida, sabay sabi na wala umanong magtatangka na tawaging masamang tao ang ating bida, at kung mayroon man daw ay sila na ang baalang magturo ng leksyon, sa mga taong magiging pasma daw ang bunganga sa kanya. Agad na din nilang sinabi na wag na silang bibiruin pa ng ating bida, pero hindi naman na daw sila makikipagtalo patungkol sa kung masama ba siya o hindi, hindi na mahalaga yun wika pa nga nila, dahil ang mahalaga at alam nga daw nila ngayon, ay ang 9th Dragnet ang kanilang tagapagligtas. Dahilan naman upang manigas na lang ang ating bida, habang iniisip na ito na ang katapusan ng lahat, sabay sabi na na-brainwash umano ng mga siraulong cultivator na ito ang kanilang sarili, pero paano na nga daw siya makaka-earn ng negative points sa kanila sa hinaharap, kung wala naman na silang maramdaman pang galit sa kanya. Muli ay sinabi nga ni Shu na katapusan na talaga ng lahat, dahil ang lahat umano ng mga taong ito ngayon, ay siguradong magiging tagahanga o diehard fans niya, at tiyak nga daw na sila na din ang makikipag-away kalaunan, pag may nais na hamarang o magsalita ng masama patungkol sa kanya. Pero bigla nga siyang hinambalos ng kanyang system ng makapal na notification, dahilan upang mapatanong ang ating bida, kung bakit ganito na lang daw kakapal o kadami ang negative points, na nagmumula kay Master at sa Funds Gang Foundation, anong nangyayari tanong pa nga ni Shu, nakakalabas lang naman daw mula sa ruin. Agad namang lumapit si Xiaoyu sa kanya upang sabihin na mayroon siyang kailangang makita, at ito nga ay ang mga post sa website kung saan ay lubos ang pasasalamat nila sa ating bida, at tinuturing na din siyang bayani ng mga nailigtas niya, habang ang iba ay nakasaad sa post na hindi likas na masamang tao ang 9th Dragnet tulad ng sinasabi nila, at malamang nga daw na mayroong dahilan ang 9th Dragnet sa bawat niyang aksyon, pero hindi lang niya ito masabi sa lahat. Dahilan upang mapatanong ang ating bida, kung sino daw kaya ang nag-post ng mga ito sa website, hindi ako masamang tao pero hindi din naman ako ganun kabait wika pa nga niya, at higit nga daw sa lahat ay hindi siya bayani. At dahil nga dito ay na-hospital at napunta pa ng ICU ang ating bida, na nasobrahan na sa pag-iisip kung paano niyang gagalitin muli ang mga tao, para patuloy siyang maka-earn ng negative points mula sa kanila. Agad na din siyang nag-post ng mga negatibong bagay patungkol sa kanyang sarili, pero anumang post ang ilagay ng ating bida sa iba't ibang website, ay agad din itong binubura ng mga admin ng website, dahil isang violation umano ang pag-post ng masamang salita patungkol sa 9th Dragnet. Kaya na-shock na naman ito, habang tinatanong sa kanyang sarili kung bakit na lang daw laging nabubura ang mga post niya, at kung wala na daw bang freedom of speech pag 9th Dragnet ang binabanggit. Samantala sa headquarters nga ng Funds Gang, ay sinabi ng lalaki sa kaliwa na nag-file umano ng appeal ang taong nabura ang post patungkol sa 9th Dragnet. Pero sinabi lang naman ni Jiwei na i-block na nila ang taong yun, sabay sabi na hindi umano niya inaasahang gagawa ng mabuti ang ating bida dati, kaya naman ngayong bumango na ang kanyang pangalan, ay hindi nila pwedeng hayaan na sirain pa ulit ng ibang tao ang pangalan ng 9th Dragnet. At hindi nga makapaniwala ang ating bida, na na-block o ban siya sa website ng Funds Gang, nang dahil sa mga negatibong bagay na kanyang post patungkol sa sarili niya. Hindi nga mapakali si Shu sa pagnanais na makapagpadala ulit ng report at appeal sa Funds Gang, habang ang mga tao namang nakabantay sa kanya, ay sinabi na abala at nakatutok umano sila ngayon sa website ng Funds Gang, dahil ngayon lalabas ang kauna-unahang post nila patungkol sa banal na 9th Dragnet. Kaya naman agad ding tinignan ng ating bida ang tinutukoy nilang post, at dito nga ay napag-alaman niyang trending ngayon ang patungkol sa post, at statwa ng santong 9th Dragnet. Agad na din niyang tinanong kung anong klase umano ng statwa yun, sino ang may kagagawan sa bagay na ito tanong pa nga ng ating bida, sabay sabi na hindi ako yan di ba? Pero matapos niyang marinig ang panayam ng Funds Gang sa kanyang kapatid na si Xiaoyu, na siya ding tumatayo bilang spokesperson ng 9th Dragnet, ay tila gumuho ang mundo ng ating bida, na agad sinigaw ang pangalan ni Xiaoyu.